Yes, mag-intro tayo. Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga. At syempre po, magandang buhay po sa inyong lahat. Ang ating po mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo. Ngayon po ay simula na po ng Kwaresma, sinasawag na Lenten season na pinagdiriwang. Okay, tayo po ngayon ay Buhay OFW ngayon. Lenten special coverage po. Kasi po marami tayong tatalakayin ngayong gabing ito. At syempre po tayong napapakinggan sa Ang Buhay OFW ng Virtual TV and of course BK Telemedia Kingdom of Saudi Arabia at ang ating pong, syempre po, ang ating pong Buhay OFW ngayon. Yan, ngayon po nakikita natin sa screen ang namimiss nating partner. Lalo yatang gumagwapo, no, ang ating partner. Pakilala na po natin siya. Siya po ang ating pinsan na idol. Walang iba kundi si Brother Hernan Falcon. Hello, bro. Yan. Hello po, Ate Tet, ang ating napaka-paboritong pinsan at napaka-talented, napakahusay, isang larawan na age talagang ang edad ay edad lang, number lang yan, but kita nyo naman, ganyan napakaganda sapagkat yan ay God's given. Welcome po sa programa po ni Mr. Dito ay aking tahanan to ang Buhay OFW. At siyempre, lagi po tayo kasangga ng lahat ng OFW. Miss na miss ko na po kayo. Lalo na po ang ating mga staff dyan po sa DCME. Ay, nako, isang mapagpalang araw po sa iyo, kapatid na Tet, at sa lahat po na bumubuo ng DCME. Yes. Okay, at siyempre po, ang ating pong mga tagapakinig at followers po, hello po sa inyong lahat. Ang ating pong mga overseas Filipino workers, alam ko po, ibang inyong pagdiriwang o paggunita ng ating Lenten season dyan sa ibang bansa. Pero at least, may bansang katulad ng United Arab Emirates, open na po siya. May simbahan po lahat. Pwede pong gawin, pwedeng gawin ang lahat ng ating gustong gawin para tayo po ay magnilay-nilay. Pero marami pa rin tayong di maintindihan Kasi po, may mga katanungan din, Medyo anuhan ko lang ng konti, bro, Kasi meron tayong madalas inaawit yung si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yung gustong maliwanagan yan Maraming nagtatanong dyan. Pero alam ko meron ka pa rin topic. Medyo binigyan ko lang ng segue. Sige, go ahead. Pakilala mo na. Teka muna, baka na-split up lang ako. DWDD, DWDD. Armed Forces Radio po. Yan, medyo siguro sorry po, pagpatal po. At kasama natin ngayon, Miss Tet, hindi lang tayong dalawa ngayon. Ako, Miss Tet, ang sasagot. We have invited some of brothers natin, mga tagapangasiwa ng mga local church dito sa Pilipinas. Siguro pakilala natin sila, Tet. Alam ko, kilala mo rin itong mga to at nakasama mo sila sa ating mga missionary works, no? Una po, pakilala natin ang nagtuturo po o nangangasiwa po dyan po sa Bible Forum
sa lokal ng Alabang, Brother RJ Mesa. Pabatiin po natin. Magandang po sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po sa ating pong programa dito po sa DWWD at magandang gabi po sa ating pagpalain po tayo ng tayo. Alright, at kasama rin natin ang ating nangangasiwa naman po sa lugar po ng poblasyon. Ayan, Ate talagang international na tayo. Walang iba po si Ka Victor Orante, pabatiin po natin. Kapatid na Victor, yung video mo, kapatid na Victor. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa gabing ito sa DWWD 1134 kHz po ng Armed Forces Radio. Muli po, bumabati po ang lokal ng poblasyon sa lahat po ng ating mga makakasama sa pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon. Okay, siyempre, Ate Tet, kasama rin po natin ang tagapangasiwa po mula naman po sa lokal ng soldiers, ang nangunguna po sa Bible Forum Soldiers, Brother Carlo Di Guzman. Magandang araw, kapatid na Carlo. Hi! Mapagpahalang gabi po sa lahat po ng tagapakinig sa iba't ibang sulok ng mundo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. Okay. Ayan, kumusta yung ating inaanak? Kasama rin po natin, siyempre, ito, Ate Tet, malayo-layo ito, mula po sa bundok. Ito, Ate Tet, ito maganda sa programa mo. From Aurora, Quezon. Talaga sa ibabaw sila ng bundok. Walang iba kundi si Brother Noy. Brother Noy, po, Masarte. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa gabi ito. Purihin po kayo ng Panginoong Diyos. Yun po. Ayan. At siyempre po, ang huli po na ating kasama rin po, ang ating katuwang sa paglilingkod sa Diyos. Ito, Ate Tet, ang ganda ng pinagsamahan talaga namin ito. Hindi lang magkasama sa pananampalataya, kundi nagturingin kami. Para tayo, Tet, nung mula nung bata, hanggang sa paglaki. Katuwang ko to. Brother Tenny San Pedro. Yes. Brother Ten from T. Paurel. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po Ate Ted at magandang gabi po bro at sa lahat po ng mga kasama po natin ng mga ministro at manggagawa sa Church of God Bible Forum at sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa araw po ito. Okay, ayan. Bro Hernan, siguro invite natin yung ating mga viewers na manood po sa ating live ngayon. Ano pa? Pero pwede rin po kayong magtanong kung gusto ninyo. Pwede kayong pumasok. Anytime. So, share nyo lang po yung ating program ngayon sa Buhay OFW ngayon. Tuloy-tuloy lang po na i-share sa ating mga tagapakinig at viewers. Hello, may mga viewers na po tayo. Hello po sa inyo. Okay, so po, kapatid na nananawagan po ko sa lahat ng ating member ng Bible Forum, please share and like this video po. At pwede kayong magtanong, mag-comment po dito sa ating programa. At Tet, simulan na natin. Alam mo, ito naman ay isang pangkalahatang pananampalataya. Ibig sabihin, everybody's welcome po rito sa ating programa ngayon. Ito ay isang special edition para po sa Buhay OFW. Ikaw muna unang tatanungin ko, Ms. Tet. Siyempre, alam ko ikaw ay isang masugid na mananampalataya na Katoliko. No? Alam mo, ano ba ginagawa mo pag mga ganitong Lenten season sa inyong pananampalataya, kapatid natin? Ano ba yung ginagawa nyo pag how you celebrate this Lenten season based on the Catholic belief? Yes, okay. Sunday, inumpisahan po yan ng Palm Sunday, yung palaspas na tinatawag. Pero bago yan, yung Ash Wednesday, yung nilalagyan dito. Alam mo, gusto ko rin paliwanag mo yun okay, pupunta tayo doon. Pero yun nga, Sunday po kahapon, yun, nagkaroon ng parade, talagang naglakad sa kalsada yung mga tao na may dala-dalang palaspas, At tapos po yung Station of the Cross, tapos meron silang 7 words, yung paghugas ng ng paano, tapos yung iba naman po nagpa-fasting, nagpapasyon. Yun ang po ng Katoliko na hindi ko alam yung iba, pero yun po yung nakagista na po ng mga Katoliko. Alright, so yan po yung kumbaga yan yung how Ate Tet celebrate you or paano niya ipagdiwag. Siyempre,
kunin naman natin yung side ng ibang pananampalataya. No? Bagamat hindi naman nagkakalaban, iba't iba lang yung kanilang paraan ng kanilang way of worship. Okay, puntahan natin siguro si Kuya Temi. Brother Tem, may isang katanungan dito, Miss Tete. Sabi, kailan ba dapat alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo, kapatid na Temi? How we celebrate the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, Brother Tem? Kaya magandang katanungan po na kung sa tanong po nila kung kailan po dapat alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo po mga kapatid, sa lahat po na nakikinig po sa atin, talagang hindi naman po natin talaga pwedeng hindi alalahanin yung araw po ng kamatayan ng ating pong Panginoong Kristo. Kasi alam naman po natin na talagang nakasulat naman po sa Biblia na si Kristo yung kagaya ng kinanta po kanina ni Ate Tet, na si Kristo yung namatay, si Kristo yung nabuhay, ay si Kristo yung babalik sa wakas ng panahon. Yung mababasa po natin sa isang talata po ng Korinto sa 15 po yun yung sinabi po kanina natin sa 15:3 ng Korinto, ganito po ang ating mabasa. Sabi po sa unang Korinto sa 15:3, tignan nyo po. At babasahin ko lang po ito po, sabi po ay ganito po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin na matinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay ng ikatlong araw ayon po sa kasulatan. Kaya dito po makikita po natin na talagang dapat alam natin yan, si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo babalik sa wakas ng panahon. At dapat po talaga inaalala po yan. Kasi po, yan po isa po sa utos sa atin na alalahanin po natin ang kamatayan po ng ating Panginoong Kristo. Yung mababasa po natin sa isang talata po na ikalawang Timoteo sa 2:8, ganito po ang ating mababasa. Ito po, basahin ko lang po sa ikalawang Timoteo sa 2:8. Ito po ang ating mabasa. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kababayan po natin, sa lahat na nakikinig sa atin, utos pala na alalahanin po natin na si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. Maaaring tanong po natin, yung kanina pong tanong, kailan ba natin aalalahanin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo? Alam niyo po, mahalaga po na inaalala po natin ang ating Panginoong Kristo. Hindi lamang po ito yung araw po ng ganito mga pagkakataon, kundi maganda talaga inaalala po natin siya araw-araw po ng ating buhay. Kaya nga may mapapansin po kayo sa Biblia na sinabi po sa isang talata po ng Lucas. Tingnan niyo po sa Lucas sa 9:23 na talagang pinapapasan talaga yung krus, yung araw-araw. Ito basahin po natin sa Lucas. Talata po ng Lucas sa 9:23, ganito po ang ating mabasa. Ito po, Lucas 9:23. Ito po, basahin ko lang po sa Lucas 9:23. Ito po, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggas sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun po ang sabi. Ibig sabihin, ang pag-aalala pa ng Kristo, ang pagkapasa ng krus, ang sinabi po, araw-araw. Kasi kung literal po natin yan, na tayo po ay magkapasa ng krus, araw-araw, ibig sabihin po yan, papasok sa trabaho, di ba? Sa CR, di ba? Araw-araw ang kapasa ng krus. Ibig sabihin po niya, meron po tinutukoy si Kristo na pasanin ang krus
araw-araw. Yun nga po, yung mga aral at mga katuruan po ng ating Panginoong Kristo. Bilang pag-aalala mo kay Kristo na si Kristo yung namatay at muling nabuhay, kailangan po magpapasangka ng krus. Araw-araw, hindi lamang po isang beses, isang taon, kundi araw-araw, magpapasangka ng krus ni Kristo. Di ba, Ted, yun din yung maraming salamat ko, Ted, yun din ang ginagawa natin, di ba, Ted, ikaw, pag aalis ka ba ng trabaho, Ted, nananalangin ka ba, kapatid, naalala mo ba ang Panginoon sa lahat ng gagawin mo, kapatid na Ted? Yes, of course. Bago tayo aalis, manalangin tayo na tayo iligtas, ilayo sa mga disgrasya o namang masasama, diba? Yan lagi. Sa tuwing ikaw ba'y magsusumba at saka gagawa ka ng mabuti, naalala mo ba, Panginoon, kapatid na Ted? Yes, of course. Bago tayo magsumba, pinapanalangin natin na ang ating pagsasayaw ay hindi lamang enjoyment, kundi para sa ating kasawan, healthy. Ayun. Diba? Sabi nga, ating kasawan ay alagaan natin dahil ito rin yung templo ng ating Panginoon. Amen. So, sa makatwid, no, Ted, hindi lang pala itong panahon na ito na dapat alalahanin ng Panginoon, kundi every day in our life is dapat alalahanin. Yun ang sinasabi ng ating guest ngayon na si Brother Tem. Every day, kailangan talagang alalahanin natin ang Panginoon. Okay, Ate Ted, meron pa tayo isang tanong dito, Ted, no? Baka may tanong ka din dyan, no? Pero i-follow up mo. Kay kapatid na Carlo, tanong natin, Brother Carlo, gaano ba kahalaga para sa atin o sa lahat ng tao yung kamatayan ni Kristo, Brother Carlo? Anong masasabi mo dito? Pakilakasan na po. Alam niyo po, kung hindi po namatay ang ating Panginoong Jesucristo, unang-una po sa lahat ng mangyayari, hindi tayo matutubos sa ating mga kasalanan. The reason why kung bakit po niya ginawa ang kanyang ginawa na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat para matubos ang bawat isa sa atin sa ating mga kasalanan. At kung hindi niya po gagawin yung bagay na yon, patuloy po tayo magiging alipin ng mga bagay na kasalanan na ito. Yun po yung number 1 na mababasa natin sa Roma 6:18. Actually, 17, 18, 19. Isa pa pong dahilan kung bakit po importante po ang kamatayan po ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang katawan, dahil po doon sa bagay na iyon, tayo po ay pinapaging banal sa pamamagitan na ginawa ni Kristo na yon. Yun po yung mababasa natin sa Hebreo 10:10 na dahil po sa ginawa po niya na yon, pinapaging banal po niya tayo o mababanal ang bawat isa. Kasi nga, nawawala yung kasalanan natin, tinubos niya ang kasalanan natin. So nabibigyan tayo ng pagkakataon o nabigyan tayo ng pagkakataon na maging banal o tawaging banal. At yung isa pa pong dahilan, yung mababasa natin sa 2 Korinto 5:20-21, isa pa pong isa importanteng dahilan kung bakit po kailangan nating malaman kung bakit talaga namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa katawan nung panahon na yon, pinapagkasundo niya tayo sa ating Panginoon Diyos Ama. Diba? Kumbaga, dahil doon sa bagay na yon, pinapakita ng Panginoong Jesucristo na tao at ang Ama at ang Diyos, pinapagkasundo niya. So, yun lang po. Ayan, ako, Ate Ted, ikaw ba, Ted, naramdaman mo ba yung kung nanonood ka tayo ng mga, alam mo, nanonood tayo ng bata tayo nila Malin, no? nila Pati, nanonood tayo ng story ni Jesus. Nung nakita mo na namatay si Kristo sa krus, no? Ano yung naramdaman mo? Nakaramdam ka ba ng pagmamahal ni Kristo o ng Diyos sa iyo, kapatid natin? Yes, super. Super yung naramdaman natin, no? Nung napanood ko yun, talagang maiiyak ka kasi nararamdaman mo yung sakripisyo niya, yung mga sakit na dinanas niya para sa atin. Correct me if I'm wrong, na ginawa niya yun, diba? Ginawa niya yun para tubusin ang ating kasalanan. Imagine mo, kapatid na Teta, ilan ba yung aking baby, ilan ba yung baby mo, kapatid na Teta, ilan yung baby mo na ang lalaki at very talaga namang very successful sa kanilang mga field. Yan si Dandan, sino pa isa? Si Christian at Maki, sila yung sumisikat ngayon sa Dubai bilang
YY Do. Sila yung Oo, sikat na sikat. Yes, kung saan na nakakarating na bansa. Si Dandan sa field ng ating mga platform ng media. Dandan is sumisikat. Dan Marvin, very good. Tapos sino pa isa? Si Christian, sino pa isa? Si Sybil, nasa New Zealand, isang successful nurse. Tapos si, ano pa, isa pa yung lalaki, at si Chok. Si Chok, napapakita lang ko sa Ate Tet, no? Halimbawa, no, Tet, hihingin ko lang sa iyo, isa lang doon sa mga mahal mo anak, para patayin. Papayag ka ba, kapatid natin? Isang, total, meron ka namang 4 eh. Papayag ka ba? Hindi, syempre. Alam mo ba si Kristo, Ate Tet, kung gano'n niya kamahal? Bugtong na anak si Kristo, pero binigay ng Diyos Ama. No? He gave His only begotten Son, the most popular verse, Ate Tet, yung John 3:16, tama po ba? Na for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Imagine mo, ikaw may 4, ang Diyos isa lang. Ganun kanya kamahal, Tet. Tama po ba, Tet? Correct. Mahirap, ano? Pero talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. He is willing to sacrifice His Son for our salvation. Kaya to God be the glory. Sana natin masuklian man lang natin ng kahit konti. Katulad ito ginagawa natin ngayon, mapapuyan natin ng Diyos sa kanyang mabubuting gawa. Okay? At isa pa, Tetet, no? Kulang natin din ng konting pananalita si kapatid na Brother Noy. Brother Noy ng Aurora, Quezon. Brother Noy, gaano sa iyo kahalaga yung kamatayan ni Kristo? Ito ba'y nagbago ng buhay mo, Brother Noy? Ano ka ba dati? Ikaw ba'y dating anong ugali mo dati? Ano ba'y karakter mo dati, Brother Noy? Siyempre naman dito, sa programang laging kumakalampag para magising sa katotohanan ang buhay OFW. Ito kapatid na Noy. Muli po na isang mapagpalang gabi sa lahat po na nanood po sa gabi ito at nakikinig. Dati po nung tama po ako makakilala sa Diyos, pero hindi po ako yun lang, tamang nakilala at hindi po ako sumusunod. Yun nga po, mga kamunduhang mga gawain, ang mga bisyo, sugal, yan po yung aking naranasan nung una. Pero nung tinanggap ko si Kristo ng buong puso at naalala ko yung kanyang kamatayan, kung gaano siya nagsakripisyo para sa ating kasalanan, upang sabi nga, kung wala din kung hindi siya pagkamatay sa cross, wala ding kabuluhan ng ating panampalataya. Kaya salamat sa Diyos na binigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin lahat, para sa ating ikaligtas. Yun po. Amen. Salamat, Brother Noy. Ati Tem, meron ka ba itatanong kay Noy? Baka meron kang gusto itanong. Pwede rin artista to, bro. Meron tayong tanong, sandali. Basahin natin kasi galing to kay Dan, yung ating masipag na sa technical side. Sabi niya si Dan po ito, paano niligtas ni Kristo ang mundo sa pamamagitan ng pagpako niya sa krus in literal way, at totoo ba siya ay pumunta sa impyerno bago 3 araw bago siya mabuhay? Ramdan. Opo, pero bago ko yung sagutin, ayan, i-post natin yan. Maganda yung tanong ni Dan kasi very intriguing yan. At sabi nga ni kaibigan ni Ma'am Tet, hindi lahat ng tatanungan niya nasagot siya. Kaya, Brother Dan, no, i-hold muna natin yan. Pero, itutuloy muna natin yung discussion, saka natin sasagutin niya ang very controversial na tanong yan. Pero, tanong muna natin, Tet, kasi nasundan na ni Brother Noy yung kahalagahan ng pagkabuhay ni Kristo. Siyempre, kung namatay, Ate Tet, hindi naman nabuhay, ano ba ang epekto nun? Alam mo, namatay si Kristo, hindi na nabuhay ng 3 days. No? Ano kaya mangyayari? Halimbawa, namatay si Kristo, katulad ng mga ibang religious leader na nangaral, tapos namatay, hindi na nabuhay. No? May mga kilala akong ganong religious leader no? Brother Victor, magandang gabi. Ano ba ang epekto kung hindi nabuhay si Kristo, Brother Victor? Magandang gabi po sa ating lahat. Yun nga po, ano nga po ba epekto kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon si Kristo. Alam niyo po, mga kapatid, kailangan pong mamatay at mabuhay ni Kristo para po matubos ang ating kasalanan.
Kasi po mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral, kailangan siyang mamatay at pagkatapos kailangan din siyang mabuhay. Sapagkat kung si Kristo po ay mamatay lang at hindi po nabuhay, wala akong sense itong ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Tatandaan po natin, kung si Kristo ay namatay lang at hindi siya nabuhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Unang Korinto 15:14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan na ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kaya napakahalaga po nung kamatay ni Kristo para magkaroon po tayo ng pananampalataya na si Kristo ay namatay at si Kristo po ay nabuhay. Ibig sabihin po ng Brother Hernan, kung nabuhay si Kristo, niya sabi nga ni Pablo, merong kabuluhan ng ating pangangaral. Merong kabuluhan po yung ating pananampalataya. Hindi po ito sayang. Sabi po yan sa unang Korinto 15:17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kaya yan po yung mangyayari kung hindi po namatay at muling nabuhay si Kristo. Kasi kung babalik na rin na po natin, kung hindi namatay at nabuhay, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Ngayon, kung nabuhay po siya, may kabuluhan po ang ating pananampalataya. Amen. Kung napakaganda nun, Ate Ted, no? Siguro, Ate Ted, ito yung kaiba-iba sa pananampalatayang Kristiyano, kapatid. Kasi, yung leader natin, Ate Ted, buhay. Hindi siya namatay, tapos nanatiling patay na lang, kapatid, na, ano sabi mo, Ate Ted? Are you proud to be a believers of Christ? Kasi, si Jesus Christ namatay pero nabuhay. Sa lahat ng leader, siya lang ang meron ganun. Ano masasabi mo, Ted? Yes. Ayan ang madalas sabihin ng iba, no? Ayan, namamatay ba ang Diyos? Kaya Ayan, nga, iba, bro, meron tayong hindi po. Sabi kasi nila, bakit daw taon-taon namamatay? Yun ang Okay, maganda po. Ayan ako, sasagutin natin ang pangalawang katanungan, intriguing na naman. Namamatay po ba ang Diyos? Kaya stay tuned po kayo dito. Please share and like dito sa programa po na special edition po ng Buhay OFW. Siyempre, ito Ted, no, kumpletayin na natin bago natin sagutin yung mga intrigang question. Kung si Kristo yung namatay, inilibing at nabuhay, yun na yung kinakanta mo kanina. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ano po? Babalik. Tanungin naman natin, gaano naman kahalaga, Tet, yung pagkabuhay o pagbabalik ni Kristo? Para pasagutin natin ang pinakabata at pinakagwapo. Pangalawa sa akin, si Brother RJ. Muli po isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Napakaganda po ng isang tanong ng ating Brother Hernan. Ano po ba yung kahalagahan, significance ng pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo? Marami po yun eh. Pero ngayong gabi po, bibigyan po natin ang ating mga viewers ng tatlong bagay. Una po, ang kahulugan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatawag po ito sa Biblia na mapalad na pag-asa. Sabi po ng Titus 2:13, please allow me to read, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po yung ating blessed hope kung tawagin na makita po natin ang pagbabalik po at masakuhan natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ikalawa po, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, meron pong tinatawag na pagkabuhay ng mga patay. Yung mga gumawa ng mabuti, yung mga sumunod sa kapitiran, yung mga tinupad ng utos ng Panginoon, yan po ay mababasa natin sa John 5:28-29. Huwag ninyong ipanghilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalihinan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nansigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Napakaganda po nun. Nakakala natin kapag tayo nalilingkod sa Diyos, namatay tayo at the end, pero meron tayong Kristong babalik upang bigyan tayo ng pagkabuhay naman. At ang huli po na nais ko pong ibahagi mula po sa salita ng Diyos na isa pong kahulugan ng pagbabalik ni Kristo ay sa
punto sa babalik sa atin, dala niya na ang ating kaligtasan. Sabi ko ng Hebrew 9:28, ay ngayon din man si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaluligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Lahat ng ginawa po natin, it was all worth it dahil hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Maganda, kapatid na Ted, no? Kahit na pala tayo mamatay, Ate Ted, siyempre tatanda, katay mga Ted, at lilipas dito, katay mga Ted, sige nga. Naku, wag muna. So lahat tayo, Ted, mamamatay naman talaga. No? Kaya lang, siyempre, binibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. No? Binabati ko ang aking nanay na nag-celebrate na happy birthday. Sana mahabang buhay pa. At siyempre kay Ate Ted at sa lahat ng kanyang pamilya. Ngayon, pag namatay naman tayo, Ted, hindi naman po ito katapusan pa, Ted. There will be a resurrection. Kung paano si Kristo namatay, gayon din naman tayo mga naglilingkod at naghihintay kay Kristo ay bubuhay din pala. Maganda ba yun, Ted, na may pag-asa tayo? Itong ating katawang panlupa, papalitan na tayo ng tinatawag na incorruptible body. Wow! Ano kaya ang katawan ni Ate Ted na, no? Magkakaroon ka ng immortal na katawan. Hindi na nagugutom, hindi na tumatanda, hindi na mamamatay, wala nang hikbi, wala nang bayaran ng utang, wala nang meralco, wala nang maylilad. Pwede ba ako kasi may mga tanong dyan eh. Laging pinag-uusapan namin yan ni Dan eh. Yung, tsaka si Cheryl, si Dan, ano, medyo mahilis ko ng konti. Yung bang pagkabuhay, pag nabuhay ba daw tayo ulit, namatay tayo, yung laging pinagtatalunan nito dalawang to. Ang sabi nung isa, hindi na raw magkakakilala. Hindi mo na, na siya kamag-anak mo, asawa mo. Ang sabi ng isa, of course, kilala dapat. Kasi paano mong mapipil yung saya ng iyong pagkabuhay muli kung di mo makasama yung pamilya mo. Yan ang pinagtatalunan. Sagutin mo nga yan, bro. Sige, tayo na po ay nasa oras na ng pagsasagot. Kapatid na Carlo, no? Pagdating sa langit, kapatid na Carlo, ang makakalimutan, kapatid, ang hindi na natin maaalala, kapatid, yung mga kamag-anak nating hindi naligtas. Kasi hindi magiging ganap ang iyong kaligayahan sa langit kung maaalala mo yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, na napunta sa impyerno. Pero tayo magkakakilala pa rin tayo, Dan. Sila Mateo, sila Moises, sila Elias, magkakakilala yon. Kaya nga sabi ng Biblia, na nagkakakilala po, hindi naman pwede na hindi na tayo magkakakilala. Kaya na po, ang tanong ko kay Kuya Carlo, kapatid na Carlo, mag-asawa pa ba kayo ni Ate Ayesa ron? Meron pa ba nung mag-asawa pa ba kayo? O ano na magiging lang yung kalagayan niya, Brother Carlo? Brother Carlo? Nawala si Brother Carlo. Teka muna, tutuloy natin. So, wala na po kapatid, Ate Ted. Doon pag binuhay ka ng muli, si Dandan at saka si Cheryl, hindi na sila mag-asawa, kapatid. Ayun. Pero kilala pa rin ni Dandan si ate. So, yun po, ang hindi mo lang matatandaan at maaalala, yung mga kamag-anak mo na hindi naligtas. Kasi, you will never be happy. Halimbawa, nasa langit ka, tapos maalala mo yung dati mong boyfriend napunta sa impyerno. Malulungkot ka, kapatid. Hindi ba ganun yung kapatid na Temi? Brother Tem? Brother Tem? Andiyan na si, Brother Carlo. Brother Carlo, mag-asawa pa ba kayo ni Ate Ayesa pagdating sa langit, kapatid na Carlo? Parang nawawala to. Okay, yun ang sagot ko kay kapatid na Dandan. Magkakakilala po dito. So, sino ang, Dan o si Cheryl? Kasi po, basahin nga natin yung kapatid yung sa Lucas, kapatid na RJ, pakibasa nga yun sa pagkabuhay na muli, wala nang mag-asawa. Lucas 20 ba yun, bro, 32? Pakitingin mo nga kapatid na RJ. Luke 20 ba yun, 32, na sabi ni Jesus Christ, sa langit, wala nang mag-asawa. Basahin natin kapatid na RJ. Tama po ba, RJ? Ako, bro. Luke 20:32.
sa pagkabuhay na magkulina, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon? Yung sa ano yung sinabi na pagdating sa langit, wala nang sila'y magiging gaya ng anghel, kapatid. Ayun. Kasi ano na kapatid wala na tayong immortal na katawan. Kaya hindi ka na makakaramdam ng, kumbaga, yung init ng katawan or sexual desire. Kasi pawang ano na tayo, katulad na tayo na tinatawag na, anong klaseng katawan yung ibibigay sa atin, Brother Carlo? Kapatid na Carlo? Hello po. Ay, pagpamanhin niyo na po at nagloko po ang aking Gmit. Nag-out po siya ng automatic eh. Narinig mo ba ako ng lahat? Opo. Anong klaseng katawan yung ibibigay sa atin ng Panginoon, Brother Carlo? Pag tayo po ay binuhay na po muli, tama po ba ang inyong katanungan? Pag tayo po ay binuhay po ng ating Panginoon Diyos, pag tayo po ay nabigyan ng pribilehiyo o ng blessing na makasama niya na maghari, bibigyan niya tayo ng ginatawag na incorruptible body. Pag sinabi po hindi na incorruptible, ito po yung katawan na, alam niyo po yun, na hindi na, wala ng malis, wala ng, kaya po doon sa tanong po ni Brother Hernan kanina, kung meron pa bang mag-asawa pagdating po sa langit, wala na po. No, wala na po, kasi wala na rin po tayo mararamdaman na lust, wala na po tayo mararamdaman na hell. Bibigyan niya po tayo ng incorruptible body. Ang gagawin na lang po natin doon ay maglingkod po sa ating Panginoon Diyos at makakasama siya sa buhay ng walang hanggan. Ayun. Nakuha mo ba, kapatid na Dandan, ang attitude yung sagot niya? Yes, nakuha niya. Pero bro, palimbawa sa parents, kung magulang, ganun din? Opo, wala na rin pong magulang. Tayong lahat ay magkakapatid na doon sa sangkalangitan. Pero makikilala mo pa rin na ito naging ina mo to sa lupa. Pero mas nangingibabaw yung tinatawag na magkakapatid sa langit. Ganun. Lahat tayo doon, kumbaga, we are all brother and sister with the Lord. Ayan. Ngayon, Ate Ted, gusto ko lang balikan yung tanong ni kapatid na Dana. Intriga yun na number one, ang huli, ang Diyos ba'y namamatay? Sabi kasi ng ibang siyempre hindi naman tayo magme-mention, sabi nila, ano ba naman klaseng Diyos yan namamatay kasi si Kristo daw ay namatay? Alam mo Ted, hindi ang Diyos ang namatay, yung katawan ni Kristo ang namatay. Kasi di ba nagkatawan tao si Kristo, di ba Ted? Na yun ang paniniwala natin, no? Bagamat siya'y Diyos ay nagkatawang tao. Basahin nga natin yun sa John 1:14, kapatid na AJ, na si Kristo ay nagkatawang tao. Kasi espiritu siya, mahirap mapako Ate Tet ng espiritu. Hindi siya mapapako kung bababasa sa lupa na Diyos. No, basahin natin, kapatid na AJ. At nagkatawang tao ang verbo. Ayun, nagkatawang tao ang verbo. Si Kristo yung verbo yung word. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, Ted, dahil may katawan na siya, na inilagay sa tiyan ni Maria, pinatay siya hindi sa espiritu, kapatid na Ate Ted, pinatay siya sa laman. Basahin natin ang unang Pedro 3:18 na si Kristo pinatay sa laman, hindi namamatay yung pagka-Diyos. Kasi pag namatay ang Diyos, Ate Ted, patay na rin tayo. Basahin natin ang unang Pedro 3:18. Basahin natin. Kuya Ajay. Sapagkat si Kristo man ay nagbatalo minsan dahil sa mga kasalanan, ang sulit dahil sa mga di matinag, upang tayo mawalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu. Siyang pinatay sa laman. Kaya yung Kristo, alam mo, mga tanong sila ganyan, Ate meron ba naman Kristo na nagutom? Meron ba naman Diyos na napagod? Meron ba naman Diyos na namatay, umiyak? Siyempre nagkatawan tao, Ate Ayun. Kaya hindi namamatay, Ate Tet, yung pagka-Diyos. Ang dapat ay yung pagkatao na yun ang ihahandog ni Kristo para pantubos sa ating kasalanan. Ngayon, isa pang intriga ni Kuya Dandan na naman namatay si Kristo, totoo ba siya nagpunta sa impyerno? Natanong din sa atin yan sa programa na ating naging guest tayo. Nagpunta si Kristo talaga ng 3 araw doon sa impyerno. Pero alam mo ba, Ted, na mayroong 2 kahulugan ng impyerno? Una, yung tinatawag na hell or Gehenna.
Yun yung may apoy. Doon dadalhin yung mga masasamang tao kapag dating ng araw, yung may uod kaka may apoy. Yung ikalawang hell din o impyerno, Tartaro naman yan, Ate Tet. Yun ay ulungan naman yon ng mga anghel na espiritu. At yun ang pinuntahan ni Kristo nung siya'y bumaba mula sa impyerno. Hindi siya nagpunta doon sa may dagat-dagatang apoy. Nagpunta sa Tartaro, na isang lugar kung saan nakabilanggo yung mga anghel na espiritu. Basahin mo ngayon, kapatid na Temi, ang 1 Peter 3:19, pakibasa po. Unang Pedro 3:19, sino pinuntahan ni Kristo doon sa impyerno? Ito, basahin natin. Kuya Temi, 1 Peter 3:19. Ito po ang ating mabasa. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ayun, yun ang pinuntahan niya, kapatid na Dandan. Yung pumunta sa impyerno, yung Tartaro, bahagi ng impyerno yun pero hindi pa yun yung pinakadagat-dagatang apoy. Doon nakakulong yung mga anghel. Sinabi niya ron, ako na ang Alpha at ang Omega. Kumbaga, pinapakilala niya doon sa mga nakakulong na yon na siya'y mamamatay at mabubuhay. Siya ngayon ang buhay at ang kabuhayan. Yun po sagot ka, Ate Tet. Back to you. Mukhang nasagot na ba, Dan? Okay na sa yun. Yes. Yun. Meron pa siyang tanong si Kuya Dan na paano daw ba tinubos ni Kristo yung kasalanan ng tao? Ito ba spiritual? Opo, kapatid na Dan. Kasi si Kristo, alam mo Dan, yung panahon ng nila Moises, Ate Tet, para mapatawad yung kasalanan mo, nakagawa ka ng kasalanan, magpapatay ka ng kalabaw, ng hayop, medyo malaki kasalanan mo, magpapatay ka, maghahain ka ng kalabaw. Pag maliit naman, kordero, iba naman kalapati. Sa bagong tipan, si Kristo na yung kordero. Symbolically, si Kristo na yung, kaya kinakanta natin yan sa simbahan, Ate Tet noon Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Kapatid na Victor, si Kristo talaga yung kordero ng Diyos ayon sa 1:1:29. Pakibasa mga kapatid na Victor, kung paano si Kristo sa kanyang kamatayan ay naalis niya. Kung lalapit ka sa kanya, maaalis ang kasalanan mo. Basahin mo kapatid na Victor. John 1:29. Kaya Victor, ito po ang nakasulat. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayun. Sa kamatayan ni Kristo, Kuya Dandan, napakagaling na tao yan. Si Dandan, napakahusay maging cameraman. Nung una dala lang namin kamerang dilaw. Ngayon high-tech na. Sabi Dan, sa pamamagitan ni Kristo, tulad ng tupa, inihain siya para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya spiritually speaking, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng tao nasa kanya. Kaya nga sumigaw siya, Eli, Eli, lama sabachthani. Kasi lahat ng kasalanan na kay Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkatapos naman ng 3 araw, lahat ng kasalanan naman natin ay inilibing niya na. Kaya nabuhay sa muli, we have now a hope. Kaya mga kapatid na nakikinig sa DWDD at Buhay OFW, lalo na po yung mga OFW natin, habang may buhay ay may pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong mawawala ng tiwala sa Diyos. Kung siya'y nabuhay, simpleng-simple lang ang mga problema natin. Yung mga dinadanas natin ngayon, mga pagsubok, kahirapan, mga sakit, wala yan. Because our King is alive. Kaya ba ginakanta natin yan? Buhay, buhay, buhay ang ating Panginoon. Yan ang masasabi ko, Ate Tet. Yes, at siyempre bawal lahat, batiin natin ang ating mga followers and viewers na nakamonitor sa atin sa ating TikTok ng Buhay OFW ngayon. Hello sa inyo. Hello po sa inyo lahat dyan, sa mga OFW natin. Ayan, tatandaan niyo po yung sinabi po natin sa programa ito, habang may buhay
ay may pag-asa. Ang wala lang naman pag-asa, Ate Tet, yung mga walang Diyos. Oo. Ikaw ba, Tet? Di ba naranasan mo yun, Tet? Ang dami mong pagsubok, pero hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka iniwanan. Can you share something about that, Ate Tet? Sa buhay mo, Ate Tet? Baka kulang yung... Konti lang. Oo naman, napakaraming pagsubok na ating dinanas, ano? Kasi bata pa tayo talagang super talaga na tayo po ay naki-Lord, no? Naging choir po tayo sa simbahan at marami tayong activities. Siyempre, that time, alam mo naman bro, ang sitwasyon natin, ang buhay natin noon. So, tayo ay nagsikap. Siyempre, habang nasa abroad din tayo, hindi natin nakakalimutan. Alam mo bro, bago ko pumunta sa ibang bansa, alam mo ang pinabaon sa akin ng tatay ko? Gitara. Biblia. Biblia. Yeah. Biblia. Sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, yan po ang aking hawak. Sabi nga, nung araw nung hindi ko pa siya nakikilala, hawak ko barel, ano? Hindi ako makaalis. Magaling bumaril yan si Ate Tet. Yes, hindi ako makaalis ng bahay nang wala yan sa bewang ko. Pero nung pakilala ko po ang ating Panginoon, inalis ko na yung baril na yan. Sabi nga, yung Biblia, yun ang pinakamabisang tabak panlaban sa anumang masasamang espiritu na pupunta o lalapit sa iyo. Yan po yan. Amen. Oh, yeah, brother, totoo yan, no? Alam niyo po, just to give a little, parang, trivia, ang una-unahan na tao na nag-share sa akin o naging katuwang ko sa pag-aaral ko ng Biblia, si Tatay Ben. Alam niyo, alam ng istorya ito. Kaya ako gumaling sa Biblia, kaya naging nasa ulo ko ang Biblia. Araw at gabi, nandun kami sa may ni Tatay Ben, yung tatay po ni Ate Tet, Kel ko po yun. Nandun kami sa terrace at nagdi-discuss kami ng Biblia. Kaya salamat din sa Diyos sa contribution ni Uncle Ben. No? At kapatid na Jay, mas matalas ba yung Biblia kaysa sa baril, kapatid na Haji? Ano sa'yo mga Hebreo 4:12? Pakibasa kapatid na Haji. Ano sagot mo doon, Jay? Kapatid na Jay? Amen po, mas matalas ko ang salita ng Diyos na nasa Biblia kaysa po doon sa mga baril o anumang tungkol. Atin po mababasa yan sa Hebrew 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang tanim. Yes, amen. Hanggang ngayon, ayun pa rin. Okay? Yes, bro. Sounds. Sounds tayo? Sounds jet. Bro, nawala ang mic mo. Hello po bro, hello po. Ayan, wala po tayo. Ayan. Sabi nga dati, may biruan kapatid na Ate Tet, kung noon daw ay Magnum 44, na yun daw ay Macho 44. Ayan. Ano ba yung nakalagay sa Macho 44, Badenoy? Hindi lang nabubuhay. Ang sabi, Badenoy, ulitin mo yun. Kasama mo? Ang tao, hindi, nakamute ka, brother Noy. Nakamute ka, yan. Ano sabi sa Matthew 4:4? Ikaw nga kapatid na Victor, ano ba yung Matthew 4:4? Ito po nakasulat, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan, at titit dati, Magnum 44, ngayon, Matthew 4:4 na. Alright, alam ko, Tet, marami pa tayong tatalakayin, pero alam ko, kapos na ang ating, ilan na ba natito ng oras natin, Ate Tet? Ilang minutes na lang daw? 3 minutes? Okay.
Okay, pagbigyan natin ng pagkakataon, magbigay ng mensahe ang ating mga bisita. Alam ko, at saka ako ibabalik siya, Ate Ted. Mensahe lang muna, kapatid. Ano ba magandang gawin nila? Itong bakasyon na ito mula Thursday, Friday, Saturday, hanggang Sunday. Brother RJ, ano ang mensahe mo na dapat nilang gawin? Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po sa nais po ng Diyos na ating gawin ay lalo po sa panahon na tayo po nasa bakasyon ngayon, tayo po maghilay-hilay. Let's all spend this time together with our family. Lalo po, meron tayo ng gawain para po sa Panginoon na ating po pwedeng daluhan. Magbasa ng Biblia, minalang, gawin po natin ito sa kapurihan ng Diyos. Okay, siyempre, kapatid na Victor, ano yung message mo? May sila, kapatid na Victor. Ayun nga po, sa darating nga po, sa itong nalalapit na bakasyon po, mas maigi pa tayo na mag-aral ng Biblia at lalo pa natin hanapin ang ating Panginoon sa ating mga buhay na ating pa siyang kilalanin. Siya po ang namamagitan po sa atin sa lahat ng ating mga dadaanan ng pagsubok. Alright, siyempre, Brother Carlo Di Guzman. Brother Carlo. Hello po. So, isang bagay lang po ang pwede po natin gawin. Mateo 16:24. Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, itakwil niya ang kanyang sarili. Dahil ngayon po ay pagkakataon natin makasama ang ating mga minamahal sa buhay. Ipakita po natin ang ating mga kamalian ay atin ang iiwan and let's go forward for the better. At tayo po ang pinaka-importanting gawin ay pasanin natin ang krus ni Kristo. Kung alagad ka ni Kristo, kailangan mong pasanin ang kanyang krus. Pag sinabing krus, ito po ang kanyang mga utos. Maraming salamat. Amen. Thank you. At siyempre, last but not the least, Brother Temi San Pedro. Brother Ted, magandang gabi po at napakaganda po na pagkakataon. Ito pong darating po na bakasyon para po makasama po natin ang ating mga pamilya, ating po mga mahal sa buhay, na ito po ay bilang pag-aalala po natin sa pagkamatay at pagkabuhay po ng ating Panginoon Kristo, na pakita po natin na mahalaga na sa ating pong pagtipon na tayo po ay magsama-sama na mag-aral, pakinig, magbasa ng salita ng Diyos. Mababasa po natin sa Revelation 1:3 na mapalad ang mga bata, nakikinig at hindi sa lahat tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon. Kaya napakahalaga itong araw na ito na tayo po ay sama-sama magbasa po at mag-aral po ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Siyempre, ako naman po inyong Brother Hernan Falcon. Sasabihin ko na po sa inyo, ako po ay laging kasangga ng mga buhay OFW. Pag kailangan niyo po ng spiritual na payo, my land is dedicated to share spiritual matter. Pagpalain ng Diyos ang pamilya ni Ate Tet at siyempre ang buong Alpha family. Sa ngalan po ng aming Samahang Munti Bible Forum Live, salamat kay Ms. Ted at sa DWDD. Ibinabalik ko na po sa ating napakaganda at napakabuting tao, Ms. Terry Alta. Thank you, Ted. Okay, ayan po sa ating po mga followers and viewers sa TikTok account at siyempre po sa ating pong live streaming sa Facebook. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakasama ngayon sa Bible Forum headed by Brother Hernan Falcon, and of course yung mahuhusay niyang team. Thank you so much po, bless na bless po tayo ngayong gabi, at thank you so much po sa mga followers natin sa TikTok. Thank you. Standby po for another episode po ng ating Bible Forum Buhay OFW ngayon. Masamantala na po tayo magpapaalam. Ingat-ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. Ingat-ingat, check nyo po ang inyong mga sasakyan, check ang inyong bahay at baka kayo akyatin, and of course sa inyong pag-enjoy, huwag niyong kakalimutan ang spiritual, yung ating pong tunay na ginugunita ngayong buwan ng Kwaresma. Huwag pong swimming lang kung ano lang gagawin ninyo. Matutuloy po yung gunitain sa ang ating pagmamahal, ang pagmamalasakit ng ating Panginoon sa araw ng Kwaresma. Okay, God bless po sa inyong lahat. Ingat po. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga Lenten Season Special. Thank you, Bro Hernan and Bible Forum to Asin. Thank you po. Palakpakan po natin sila. Thank you, Ted. God bless, Ted. Salamat, Ted. Thank you. Thank you.